Those senators go to the venue. Ang ating mga social worker at yung mga empleyado ng DSWD na mga paymaster. Who else? Maraming sumasama na politiko, nakikita naman po natin. I leave it to the wisdom of the committee to determine kung saan ilalagay. Ay, wisdom of the committee, which committee? Okay, ano bang nangyari? I'm sure na umiikot na yung balita na ang AKAP ay tinanggalan ng budget by none other than Senator Amy Marcos. Ito ngayon yung balita. Puntahan natin ngayon yung balita. Itong sabi, Senate deletes AKAP from 2025 budget. Ayun na nga ba sinasabi na. Ito na, politika na. Well, politicians naman sila, so expected na natin na pupolitikahin din pati yung budget ng AKAP. By the way, mga kotsero, just to be clear, ang AKAP po ay isang social amelioration program. Ayuda sa Tagalog, ayuda. Naging malaking issue na to noong 2023 dahil nung hearing nung 2023, dito na nag-uumpisa yung yung galit ng yung away ng administration tsaka ng Duterte camp. Pumutok tong issue na to yung sa AKAP and then nagkaroon na ng parang full-blown na pagsabog ng administration and Duterte camp dahil sa kaisog noong 2024. So, ano nangyari? Kahapon, sa isang hearing, nagsalita ang Amy Marcos tungkol sa AKAP. Ito nangyari. Papakita ko sa inyo yung video para mas masaya. Panoorin nun natin. Just one question. May I know who distributes the AKAP? Ang DSWD ang siyang nagdi-distribute ng AKAP. Personally? Who goes to the venue? Because those senators go to the venue. Ang ating mga social worker at yung mga empleyado ng DSWD na mga paymaster. Who else? Maraming sumasama na politiko, nakikita naman po natin. Okay. Thank you for your answer, Senator Marcos. Oh, shit. Alam niyo, nakakatuwa yung AKAP dahil biglang sumulpot yan, wala naman sa NEP, wala naman sa DSWD budget, wala man lang sa wishlist nila, biglang sumulpot nung nakaraang taon at matapos yun, tinatanong ng lahat, ano ba talaga yung programang yan? Biglang Pebrero, katapusan ng Marso, tsaka lang lumabas yung mga guidelines. Kaya ang sabi nila, minimum wage earners and low income earners. Ang tanong ko, pareho ba yan ng AIX? Hindi daw, kasi ito daw minimum wage. At sabi ko, may minimum wage rin na namatayan na tumatanggap ng AIX. Hindi ba pareho yan? Kaya't nakakalito po. At sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan dahil ang pakiwari ko, walang programa ang pamahalaan na pag-aari ng sino man. Kinakailangan, lahat sumasapi dyan, at dahil dito, kinakailangan na pag-isahin na, isaayos na natin ang mga guidelines. So are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AIX. And we're saying that the 39 billion in the Senate version was reduced, and where did you put the 39 billion AKAP? Back to I AIX? leave it to the wisdom of the leadership, and I hope that during the BICAM this can be discussed. So arbitrary, tinanggal niya. Siya lang ang nagdesisyon. Ngayon siya tinatanong ano nangyari? Saan mo dinala yung budget na 39 billion? Meron akong working theory dyan. Alam niyo yung working theory ko dyan? Baka idadagdag kay Sara Duterte. Baka kailangan nila ng budget para idagdag kay Sara Duterte. Kasi I leave it to the wisdom of the committee to determine kung saan ilalagay. Ay, wisdom of the committee, which committee? Nasa Senado ka. Nasa Senado si Amy Marcos. So which committee are we talking about? Certainly, it's not the lower house.
O sinabi niya, pag-usapan daw sa BICAM. O di patapusin natin sinabi niya. BICAM. My recommendation is, while we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives such as those mentioned by yourself, the SLP, Kalahi Sheets, which foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Kaya eto nga, pinopropose ko na sana dagdagan yung iba na developmental at sa kabila nun, ipagkaisa na ang AIX at AKAP para hindi na nagkakaroon ng selusan, ng turuan, ng kalabuan. Only one question, Senator Marcos. What is the difference between AKAP and TUPAD? Because you were saying a while ago, minimum wage and AKAP po and tupad. Yes. Ang tupad nasa dole. Yes, I know. Hindi siya Yung sakop ng DSWD. Ang binibigay niyo ba sa AKAP, minimum wage din? Kasi sa TUPAD, under dole, ang binibigay minimum wage. Kung saan ka, kunwari sa Metro Manila, 700 plus, yun din binibigay per day, pero magtatrabaho kayo. What is the difference between AKAP and TUPAD? Ang tupad, maliwanag na cash for work. May trabaho. Yung AKAP, binibigay lang. Magkano po binibigay? Based sa menu ng pangangailangan. Yung iba't iba, yung burial assistance, medical, hospital, kung What is the ano-ano. maximum amount that you can give an individual? Ang maximum 10,000. At sinasabi natin na kinakailangan malibitahan sa 6 na buwan. Minsanan lang ang bigay. One time, big time. Pero maximum nga 10,000 What is the pesos. minimum that you can give from the funds of AKAP? Ang Minimum minimum, per person. pangkaraniwan, 2,000, 2,000. Pangkaraniwan, 3,000. Alright. Pero hindi mo kailangan pagtrabahuan yan, no? Katulad sa... Ay, walang trabaho dyan Walang trabaho. sa, ang sinasabi, sa nangangailangan. Alright. Balang kasi natin itong sinabi ni Senator Amy. Ako personally, mga kotsero, mag-umpisa tayo doon sa parte ng kung saan ako umaag. I agree doon sa parte na ayaw natin ng magkaroon ng mentalidad ng ayuda mga Pilipino. Lalo na yung mga kiniklaim nila na kapuspalad sila. Kiniklaim lang, okay? So, bakit ko kinwalify na kiniklaim? Kasi hindi naman lahat sa kanila totoong kapuspalad. Alam mo natin yan. It's a fact. So, on a personal note, ay hindi ako pabor doon na laging may ayuda. Kung ako ang papipiliin, itigil na yung ayuda. Tanggalin na yung AIX, tanggalin na yung AKAP, tanggalin na rin yung TUPAD. Kasi wala nang pandemic eh. Kaya lang naman nagkaroon ng AIX at nagkaroon ng TUPAD at nagkaroon ng ngayon bagong version yung AKAP dahil sa pandemic. Walang trabaho yung mga tao, kailangan ng pantawid, so nagkaroon ng ganong klaseng programs. It was not supposed to be institutionalized in the first place. 4 Ps lang dapat yan eh. So dapat, by this time, dapat wala na lahat yan. Dapat ang pinopondohan na yung mga taong may yung tulad ng sinasabi ni Amy Marcos na developmental ang nature. Ibig sabihin, mga negosyante, yung mga gumagawa ng trabaho. Actually, kung tutuusin, sila dapat nga binibigyan ng ayuda eh. Kasi itong mga negosyante, dahil gumagawa sila ng produkto at sila ay merong mga kumpanya o merong mga negosyo na kailangan ng empleyado, sila yung nakakapagbigay ng trabaho. Yung small and medium scale enterprises. Actually, pati nga micro enterprises, yun ang bigyan ng ayuda. Kasi sila yung nagbibigay ng trabaho. Hindi ho ba? Tama ho yun eh. Mas maganda ho yun. So kung akong tatanungin, yung AIX, TUPAD, AKAP, wag nyo na hong ibigay sa mga sa mga 4P beneficiaries. Kasi may 4Ps na sila. Ibigay nyo na lang sa mga negosyante. I mean, 35 billion, 41 billion na napupunta sa AIX, 39 billion na napupunta sa TUPAD. Malaking pakinabang ho yan sa SMEs. Small, micro, and medium scale enterprises. Napakalaking tulong ho niyan. Pero, ito yung akin. Alam nyo, buti ho sana kung si Amy Marcos practices what she preaches. Bakit? Kasi, tingnan nyo to. Pag nagpunta ka sa Facebook page ni Senator Amy Marcos,
Wala kang ibang makikita kung hindi puro AX. AX Cavite, November 11, 2022. November 11, 2023 sa Cebu. Lapu-Lapu City, tama, sa Visayas. Las Piñas, February 18, 2024, AX. See? So, di ba nagsabi si Amy Marcos dito sa umpisa? Ano sabi niya? Ng DSWD na mga paymaster. Who else? Maraming sumasama na politiko, nakikita naman po natin. Di ba, ipokrito lang eh. Ipokrito kasi, sa akin walang problema. Tanggalin niyo lahat yan, walang problema. Huwag lang ipokrito. Nakakaloko eh.